Pat P, nananatili pa rin pong nakabinbin sa Senado ang mga panukalang pag-amyenda sa mga partikular na probisyong pang-ekonomiya sa 1987 Constitution. Sa kabila po ito ng pagsuporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa resolusyon para sa charter change na inaprubahan ng Kamara de Representantes noong Pebrero. Ayon po kay House Speaker Martin Romualdez, hindi pa nila pinag-uusapan ni Senate President Francis Escudero ang resolutions of both houses 6 at 7. Noong pong Mayo, sinabi ni Escudero na hindi siya sumasang-ayon sa mga panukalang amyenda dahil hindi pa rin malinaw kung magkasama ba o magkahiwalay na boboto ang dalawang kapulungan ng Kongreso. Sinisikap naman ng Administrasyong Marcos na makahira ng mas marami pang foreign investment para matupad ang nais nito para sa bansa, ang makamit ang upper middle income status sa 2025. At kaugnay po nito, isinabatas ni Pangulong Marcos ang Maharlika Investment Fund Act o yung MIF Act noong pong July 18, 2023. Ipinangako niya noon na magsisimula ng operasyon ng MIF bago matapos ang 2023 sa kabila ng pagkontra rito ng ilang mambabatas. Nananatili ring nakabinbin ang istruktura ng organisasyon ng MIF. Tiniyak naman po ni Maharlika Investment Fund Chief Executive Officer Rafael Consing Jr. na matatapos ang mga kailangan ng MIF bago matapos ang taon. Sinabi niya ito matapos makakuha ng 22 billion pesos na budget mula sa pamahalaan para sa mga investment commitment nito. Samantala, sa 13 ipinangako ni Pangulong Bongbong Marcos para ho sa ekonomiya sa kanyang State of the Nation address noong pong nakaraang taon, 2023. 6 ang natupad. Himayin natin yung 6 na yan. Ang 6 na yan, magpasa ng bagong government procurement law, magpasa ng LGU income classification, ipasa ang ease of paying taxes, ipasa ang Anti-Financial Accounts Scamming Act, ipasa ang VAT on digital services, at ipasa ang Tatak Pinoy Law. Samantala, ito naman, nabalam naman ang isa sa mga panukala, o ito yon, 2, ipatupad ang Maharlika Investment Fund at magpasa ng bagong Government Auditing Code. Samantala, ito naman yung tuluyan ng nabigo. Isa lang yan. Ano yan? Pagpasa ng excise tax on single-use plastics. Samantala, ito, nananatili naman pong nasa proseso ang mga sumusunod. Ipatupad ang Local Government Code. Base po yan sa paglilinaw ng Korte Suprema. Ipasa ang Motor Vehicle Users Charge o Road Users Tax. Ipasa ang Blue Economy Law at ipasa ang rationalization ng mining fiscal regime. Yan muna para sa mga oras na ito para sa usaping pang-ekonomiya. Balik muna kay Miss Ali at kay Miss Patty at sa ating mga bisita. Salamat, Wedge, sa pagbabalangkas ng mga naging pangako ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay po sa ekonomiya sa nakaraang State of the Nation Address. Una nga ay ang panukalang amyendahan ng ilang economic provisions ng 1987 at nais din po ng Pangulo na makamit ang katayuan ng upper middle income sa 2025 ng bansa. Alinsunod